Ibinalik ni Krishna at Balaram ang anak ni Guru Sandipani. Si Krishna at Balaram ay dumating sa hermitanyo ni Guru Sandipani. Nagbigay galang sa pamamagitan ng pagyukod at nagpakilala sa kanya. Sabay dasal na tanggapin sila bilang mga disipulo. Alam ni Sandipani kung sino talaga sila at buong puso niya silang tinanggap bilang mga estudyante. Si Krishna at Balaram ay naglingkod sa kanilang guro ng may lubos na paggalang at debosyon. Itinuro sa kanila ni Guru Sandipani ang pinakamahusay sa mga acharya, ang 4 na Veda at ang 6 na mga karagdagang sangay nito, ang Upanishad, ang agham ng pagpapanatili ng paniniwala sa pamamagitan ng mga mantra, Dharma Sastras, Niyaya, Rajanyati at iba pang mga sangay ng kaalaman. Sa loob lamang ng 64 na araw, natutunan nila ang lahat ng 64 na sining. Matapos ang kanilang pag-aaral sa Gurukula, bago sila umalis, tinanong nila ang kanilang guro kung ano ang maaari nilang ihandog bilang guru dakshina. Ang natutuwang Sandipani na batid ang walang katapusang kaluwalhatian ng Panginoon ay humiling kay Krishna na ibalik ang kanyang anak na nawala sa karagatan ng Prabhasa, Setra. Nangako si Krishna na ibabalik ang bata at sila ng kanyang kapatid na si Balaram ay nagtungo sa Prabhasa. Agad na nagpakita ang pinunong Diyos ng karagatan at tinanong kung paano siya makapaglilingkod sa Panginoon. Hiningi ni Krishna ang anak ni Sandipani na nilamon ng alon. Sinabi ni Samudra kay Krishna na hindi siya ang kumuha ng bata, kundi isang raksasa na nagngangalang Panchajana na naninirahan sa karagatan sa anyo ng isang kabibi. Agad na sumisid ang Panginoon sa tubig, nilabanan ang raksasa at pinatay ito. Kinuha ng Panginoon ang katawan ng raksasa na nasa anyo ng kabibi. Gayunpaman, hindi niya nakita ang anak ng kanyang guro doon. Pagkatapos, si Krishna at Balaram ay nagtungo sa lungsod ni Yama, ang Diyos ng kamatayan na tinatawag na Samyamani. Ipinahayag ni Krishna ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagtunog ng Panchajaniya. Agad na lumapit si Yama, yumukod sa kanilang dalawa, at may nakatiklop na mga kamay na tinanong kung paano siya makapaglilingkod sa Panginoon. Sinabi ni Krishna, ibalik mo ang anak ng aking guro na si Sandipani na kinuha mo dahil sa kapalaran ng bata. Agad na ibinalik ni Yama ang bata at iniabot ito kay Krishna. Dinala ng Panginoon ang bata pabalik sa ashram ng kanyang guro. Labis na nagalak si Sandipani na muling makapiling ang kanyang anak na kinuha mula sa mga panganang kamatayan. Muling nakiusap si Krishna sa kanyang guro na humiling pa ng anumang iba pang biyaya. Ngunit sinabi ni Guru Sandipani na higit na sapat ang lahat. O aking anak, paano pa magkakaroon ng anumang pangangailangan ang isang guro na may disipulong tulad mo? Tunay na nabayaran na ninyo ang utang na sa inyong guro. Bumalik na kayo sa inyong tahanan. Naway ang inyong banal na kaluwalhatian ay magbigay ng kadalisayan sa lahat. Naway ang inyong kaalaman ay manatiling sariwa sa inyong alaala dito at sa mga darating na panahon. Sa pamamagitan ng mga dasal at galang at dala ang mga pagpapala ni Guru Sandipani, sina Krishna at Balaram ay bumalik sa Mathura.
Ikinagalak ng kanilang mga kaibigan at pamilya ang kanilang pagbabalik dahil labis na nilang na-miss sina Krishna at Balaram. Haribol.